Coach, paano yung refeed? So, refeed day, una sa lahat, hindi ito cheat day. Kapag sinabing refeed, ito ay planned increase ng calories, mainly carbs, para ma-reset yung katawan natin during dieting phase or kapag naka-caloric deficit ka. Ito ay dieting strategy, hindi lang siya basta cheat day. So ngayon, bakit nga ba natin kailangan mag-refeed? Kasi kapag matagal na tayong nagda-diet or naka-caloric deficit, ang nangyayari is bumabagal yung metabolism natin, bumababa yung leptin or yung fat loss hormone natin, and syempre nagiging moody na rin tayo, mabilis mag-init yung ulo natin sa maliliit na bagay, and syempre bumababa rin or humihina yung training performance natin. Kapag nag-refeed tayo, nare-restore yung glycogen, nag-i-improve yung training performance, nababawasan yung diet fatigue, gumaganda yung mood natin after nating kumain, and syempre nababalanse rin ng tama yung ating hormone levels, and bumabalik yung muscle fullness. Paano nga ba mag-refeed? So, kailangan mo lang itaas yung carbohydrate intake mo, keep your fat low, and yung protein mo same level. Let's say yung calorie deficit mo now is 1,800 calories. So mag-add ka lang ng 500 to 700. So 2,300 calories to 2,500 calories. Yung idadagdag mong calories doon should be from carbohydrates, okay? Hindi from fats. So anong best sources ng carbs na pwede mong gamitin? Syempre rice, oats, potatoes or sweet potatoes, pwede rin fruits, and pwede rin naman pasta. Most common mistake, cheat buffet day. So, mahirap kontrolin yan kasi masyado kang maraming options. Another one is unlimited fast food. Yung iba, nag-unli chicken wings. So, anong makukuha mo dyan? High in fats, sobrang konti lang din ang protein content niyan. Yung iba naman, ang ginagawa is high fat, high carb combo. So, ang tinitira is mostly pastries and cakes. So, hindi rin magandang combo yan. Kailan naman magandang mag-refeed? So, magandang mag-refeed during your leg day kasi for sure, mataas yung calorie burn mo niyan. During hard training day and on the days na tinitrain mo yung weakest body part mo para yung nutrition na makuha mo from your refeed day is papunta dun sa weak body part mo. Coach, gano'ng kadalas ka ba dapat mag-refeed? So, depende yan sa body fat level mo. So, if your body fat is around 15 to 20%, pwede kang mag-refeed every 10 to 14 days, pero small bump lang sa calorie intake, okay? And then, if your body fat is around 10 to 15%, mas kailangan na yung katawan mo, so pwede kang mag-refeed every 7 to 10 days. Kapag yung body fat mo naman is below 10%, kailangan mo na mag-refeed every 4 to 7 days kasi critical na yan to your performance and to your hormones. Just like me, I checked my body fat this morning, is around 9.9 and then sa other machine it's 9.2 naman. So below 10% na ako. So yung refeed day ko is every 4th day. So ang ginagawa ko ngayon is like carb cycling, 3 days na low carb and naka-deficit ako for 3 days and then meron akong 1 day na refeed and then reset lang. Kung palagi kang pagod, pagising mo, feeling mo pagod ka na agad, and then mabilis mawala yung pump mo, palagi ka na lang nagpi-pre-workout para makaget over ka dun sa workout mo, and bumabagsak din yung mood mo, baka naman hindi ka nakulang sa disiplina, baka kulang ka na sa refeed.